Kaya nga alam nyo mga kababayan, biglang nakakapagtaka. Ako ito medyo nung napakinggan ko ito sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy kay Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Yun po, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayun. Nako po, nag-usap sila. Ano kaya pinag-usapan nila? Isasabihin kaya ni Marcoleta ito? Senator Marcoleta, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi, alam mo, ito ha. Walang biro ito ha. Ngayong mga panapanahon na ito, kahit to sa Africa, yung isang leader doon ay nakipag-usap ang China. China na ang pinaka-partner nitong African country na ito, yung ano ba yung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dahil doon umaasenso na yung ano nila, tinaboy nila yung mga western world kasi inaapi nga naman sila. So dito sila nakipag-usap sa China at dahil doon umaasenso sila. Oh, hindi kaya ito ganito rin. Naku! Hindi ko alam pero bakit kaya sila nakipag-usap dito kay Marcoleta? Alam mo kasi ito si Marcoleta. May nagsabi sa akin kasi tinanong ko. Siyempre, presidente si VP Sara Duterte, di ba? Sa 2028. Nagsabi sa akin, alam mo magandang kumandidatong vice president, si Marcoleta. Hudyat kaya ito? Hudyat kaya ito? Na may sumusuport. Kasi alam mo, ito, whether you like it or not, malaking bagay yan. Yung suporta ng ibang bansa sa isang magiging leader. Di ba? I mean, sa lahat-lahat naman. Sa dami-dami namang i-invite ng Chinese ambassador. Bakit si Marcoleta? Naku po. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa eh. Kaya yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Oo. Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Yan, Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yun, tama, para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko, pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat ang dapat kausapin. Naitanong nyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po. Yung palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ay ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa yung tren. Kami gawa yung tren. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa, bala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila eh. Ganon ang China eh. Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? Yung interes ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana. Sa maniwala kayo o hindi. Bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga kabayan. Hindi ako, inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi muna, ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala nang masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Lang kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala nang maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga
nasa gobyerno. O bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Yan. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun pala ang zero-sum game ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga magbabatas. Lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong pa naman yun? Ito naman, baka naman isip-isip, ito naman taong ito, inimbita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo. Bakit? Sa Malay mo naman, baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa eh. Wala pa eh. Kaya nga, Wala pang lawmakers, ano? Wala 1 month pa lang naman siya eh. Opo. Malay mo naman sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimitahan. Kasi magaling siyang mag-research eh. Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na Hindi, actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yun, sasabihin nila yung totoo, ba't nakipag-meeting? Hindi, I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapit na ng palapit ang 2028. Ako, ito lang ang sa akin. Palapit na ng palapit ang 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan ninyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talaga ang concern nila eh. Di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun eh. Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Yung ating mga nasa oposisyon, nasa gobyerno. Ang iniisip, anong kapakinabangan ng Amerika? Siguro, baka nag-isip lang yan ng kapakinabangan nila pagdating sa nakawan. Pero pagdating sa pakinabangan ng sino ang dapat nating makipagtulungan, ang iniisip lang nila, itong Amerika. Sa bagay, kung meron ka nga namang perang hindi mailabas ng Amerika, sino kakausapin mo? Ala naman yung China. Sino kakaibiganin mo? Ala naman yung China. Siyempre, kakaibiganin mo, Amerika. Di ba? Kaya nga, yan ang bulong-bulungan ngayon na etong si Marcos, kaya nakikipag-usap sa Amerika at nakikipagkasundo, dahil doon sa mga atraso niya, bank account nila, na hindi mailabas sa Amerika. Kaya todo-todo sip-sip nila sa Amerika. Yan ang mga usap-usapan ngayon sa social media. Pero ngayon, alam natin na magpapalit na ng presidente soon. Sabi nga nila it's just, although it's 3 years, 26 na ngayon, 2 years, parang 1 year na rin yan. Starting next year, 27, dyan na nagsisimula ang kanya-kanyang pagsuporta doon sa mga posibleng maging leader. Ito kayang hakbang ng China na pakikipag-usap kay Marcoleta ay merong kaya itong kaugnayan doon? I-comment nyo nga dyan kung ano sa tingin ninyong kinaugnayan yan. Kasi ako parang yan ang naiisip ko eh. Parang merong dahilan. Hindi naman out of nowhere na
Gusto kitang kausapin. Kwentuhan tayo, inuman tayo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Laging may agenda yung mga ganyang klase. Actually, hindi nga masyado na ibalita ito pero alam na natin na mukhang may pinaplano. Hindi natin alam. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong